about to share this discussion with our fellow believers, Lord. Give us wisdom to understand your word, clarity to explain it, and hearts that are open to receive it. Let your truth flow freely and may it touch a person here, Lord, and use me as your instrument, Lord, for today, not by my own strength, but by your grace. Let everything that will be said bring glory to you, Lord, and draw us closer to your purpose. We surrender this time to you in Jesus' mighty name. All God's people say, Amen. Yung topic sa denda, kasi yung babalikan natin the day na sa akin for me, babalikan ko yung day na nabaptize ako, bro. Kasi baptism naman is not really a reflection on how you change, but it's just a public declaration that you belong to Christ. So, what does new creation mean sa ating lahat, di ba? Pag new creation, you can reflect in so many things na mga bagong bagay. Yun yung parang ginamit ni Jay na parang example, yung mga bagay na ginawa niya na nasira, inayos niya. Parang gano'n, di ba? Gano'n rin tayo, sira tayo ng tao kasi we are born sinners, di ba? Sira tayo, then we're perfectly made by God, by the image of God. So key verse nito yun, babalikan natin yung 2 of Corinthians 5:17. Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. And what do people think changes when someone becomes a Christian? Anong iniisip ng ibang tao pa naging isang Christian ka? Minsan natin, pag naging Christian ka kasi dito mo makikita yung mga taong natin judgmental, pero in fact, ganoon rin tayo eh. Nagiging judgmental tayo in a way na hindi nila naiintindihan yung standpoint natin, which is biblical rin naman. Diba? So yung mga key pointers nito, I got 3 of them. It's not a self-improvement, diba? Hindi siya self-improvement kasi wala ni isa sa atin dito makakapagbago ng siya lang, diba? Ako rin nun. Wait lang. Record ni RD. Naka-record na? I-record ni RD? Well. Okay. So yung discussion idea nga, what do people think changes when someone becomes a Christian? Iniisip ng karamihan, sila, example ko yung isang kapatiran natin, ayaw niya magpabaptize for now because he is in the process of observing. He is an observant. Tinitignan niya muna kung ano yung galawan ng bawat tao, and praise God kasi nakikita na sa akin, bro. Kasi yung taong yun, naturuan ko ng mali itong taong, bro, and then all of a sudden parang nagiging example ako sa kanya, which is a good thing. I'm not taking any self-credit on it kasi si Lord lang yung gumagamit sa akin. Ganoon rin sa isang tao na nagbigay sa akin ng peace nung taon na 2022, nagka-problema ako. Hindi ko akalain yung isang kaibigan natin to si Ed. Tinataniman na niya ako ng seeds noon without my awareness. Yan yun, ang galing lang talaga ni Lord gumamit kasi yung sa devotion ko kanina, ang dali lang, bro, may kunin lang akong book. Wait lang. Go. Share ko lang din sa which is related rin naman. Kasi yung 12 apostles, kung babalikan natin sila, they are imperfect, diba? Even Abraham, David, lahat ng 12 apostles, they are unqualified, diba? Minsan ginagamit ni Lord talaga yung mga unqualified na mga tao to use them into His purpose. Like Judas, diba? Alam na niya na mabibitray siya ni Judas, but then again, alam niya yung purpose niya. Ganon rin sa atin, mga kapatid, yung mga pinagdadaanan natin. Work-related man yan, relationships, especially sa akin. Parang yung sa new creation kasi for me is a new heart, is a change of heart on how you view things, perspective-wise, diba? So your identity shifts from a sinner trying to be good, child of God being renewed. The old self refers to life apart from God. Yun yung pointers na. And the old self versus the new self. Kung babasahin niyo yung sa Ephesians chapter 4 verse 22, ano yung sabi dun sa Ephesians chapter 4 verse 22? Sa NLT translation to, mga bro. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created like God, righteously and holy. Yeah. Diba? Ang hirap lang natin talagang daanan yung righteous path of God kasi we can never outgive God, diba? Hindi natin kayang tumbasan kung ano yung Diyos natin, kung ano yung sinasamba natin. So the fact is, no one is fully qualified to do God's work.
That's why he uses unqualified people. Yung 12 disciples, kung babalikan nyo sila, lahat sila may history. Peter was a murderer, same as David, right? Kung babalikan natin sila, lahat sila may flaws. Kaya yung mga lahat tayo na belonging to Christ na new creation, ngayon lang natin nare-realize na mali pala yung mga gawain natin noon. Not because we're baptized. I-highlight ko ulit yun na yung baptism, hindi siya symbolic way na new creation ka. It's just a public declaration. Yun yung reference niya. So, how does this life begin? Key verses, John. Pakibasa nga yung John chapter 3, verse 3, Brother RD. 3:3, yung sa born again. Or andito na pala. Kahit sa Tagalog, bro. Ito na English. Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Yeah. So when we say born again, ito yung nakikita ng mga ibang kasal. Pag sinabi nilang born again, mga hallelujah, amen, amen, praise God. Pero pag sinabing born again, if napanood niyo dun sa Chosen, born again means, it's a change of spirit. It's a born again in baptized in water, and born again in spirit, born again in it's a change of view. Diba? Dun sa John 3:3, born again, you are born in spirit. Diba tanungan ni Nicodemus sa kanila, when you say born again, do I need to go back to my mother's womb? Babalik ba ako sa sinapupunan na magulang ko? Hindi. So Romans chapter 6 verse 4, life through Christ. Tignan natin to yung laman nitong verse na to. NLT. I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Sabi niya, yung context ng John 3:3 na yan is Jesus is speaking to Nicodemus, a Pharisee, explaining that religious pedigree is insufficient. Kasi di ba yung mga Roman Catholics noon, kung babalikan nyo sa Old Testament, parang meron pa silang mga dress code, di ba? Parang inaasahan kasi nilang Messiah na darating siguro yung Pharisees, na darating si Messiah nila is parang naka-gold, lumilitaw sa hangin, parang ganon. Doon natin makikita kung gaano ka-humble si Jesus Christ, di ba? Yung itsura niya, yung ating niya, very humble. You cannot even know that He is a Messiah. Born again from above signifies a spiritual transformation by the Holy Spirit, not a physical rebirth. Pag na-born again in spirit ka kasi mga bro, parang na-feel nyo yun, yung parang iba na yung change of mind mo. Long story short, it's a change of mind, di ba? Naiiba yung perspective mo, naiiba yung heart mo, how you view things. For example, alam mo na i-isolate yung sarili mo sa kasamaan, sa kabutihan, di ba? Kung alam mo sabi nga sa Proverbs chapter 1 verse 17, if a bird sees a trap being set, it knows how to stay away. Kung yung mga ibon nga sa langit, alam nilang umiwas tayo pa kaya, same way sa atin. So kung alam mo nang matitimbog ka kinabukasan na magyeyo ka ngayon, wag mo nang gawin, di ba? Parang yun lang yung sa example ng yun. So, living as a daily new creation. Sa Galatians 2:20, titignan natin yung Galatians 2:20, which is connected dito sa topic natin ngayon. 20. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Diba? So hindi siya libre na binayaran. It is paid in full by the Lord Jesus Christ. So we cannot take any credit. Sabi nga rin sa Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Diba? Pagpansinin niyo yung verses na the way you think is more on psychological, di ba? Kasi yung spiritual walk natin is not just based by a change of heart, it's a change of mind. It's psychological, yung spiritual life natin, di ba? The way we think, the way we see things. Yun yung sa new creation, the old is gone and the new has come. Yun nga yung parang nakaka-guilty rin ngayon, yun nga sa RAG, yung NST, naging Lord side. Parang new creation na tayo, we shouldn't base our identity by our past kasi yung past natin na override na ni Jesus Christ Kaya thank you kay Brother Carl kasi iniba na rin yan. Kasi sa akin nun, nasa nakatatak rin sa isip ko yun, redeemed and grateful. I am redeemed and grateful. We can keep that in our mind and heart now. We are redeemed and grateful, but we shouldn't use that as an identity.
Kasi kung identity pa rin natin ng RAG, ragsta pa rin tayo eh. Ayun, gangsta pa rin yung mentality natin. Kaya no wonder yung mga ibang kapatiran natin, ganun rin sa ibang side, ganun pa rin yung identity nila kasi parang nire-represent pa rin natin yung old self natin eh. Which is hindi tama. Kaya how do we recognize the Holy Spirit working in our lives? Yun nga, psychological ulit yan. Punta ulit siya sa paano ito makikita yung pagiging Christian mo based on your private time. Kung mag-isa mo na lang, kung wala na yung ganitong fellowship, doon mati-check yung heart mo, yung thoughts mo, yung the way you speak, the way you live your life. Doon nakikita yung new creation. And then, yung sa encouragement naman sa verse nito is you are still becoming. Sa Philippians chapter 1 verse 6, tignan natin kung anong laman nito. And I am certain that God, who began the work within you, will continue His work until it's finally finished on the way when Christ Jesus. Sabi niya, di ba? On a daily basis kasi nagbabago. Ipansin niyo mga bro, sa daily prayer life ninyo, maraming nagbabago sa prayer ninyo. That's the Holy Spirit working within you. Na every day may mga revelations ang Holy Spirit sa atin. Like, for example, sa akin, yung nangyayari sa akin ngayon, parang nafe-feel ko parang ang layo ko ulit kasi ang hirap rin explain bro, pero ma-explain ko siguro to pag wala na akong kasama dito sa bahay mga bro. I-skip ko muna yung dun sa akin mismo. I-highlight ko lang yung new creation na kung ano yung binago ni Lord sa atin. Yun sa, you are not defined by your past. Hindi tayo nadidefine sa past natin. Pero pag nag-walk din tayo according to our past na parang hindi tayo nagbabago, o kaya nagbago man tayo ngayon, Tuesday, babalik tayo sa dati natin, and then Wednesday, magiging Christian tayo. It's not a good way of being Christ-like, di ba? God is patient within your process. Every step forward matters, even small ones. Nakikita rin kasi ng mga tao to kaya importante sa ating mga nag-Christian na nakita nilang Christian. May kwan siya, yung nakita, hindi tayo stagnant. Nag-work within the parameters pa rin si Lord sa buhay natin na pinapakita natin yung pagiging Christian natin, the way we live, the way we act, yung behavior natin, the behavior matters. So, ang transformation kasi na sinasabi, hindi transformation of your outside appearance eh. 'Di ba? Nakikita yan on yung heart. 'Di ba? The Lord sees your heart nga eh. God examines your heart every time. Kung alam niya yung bilang ng buhok natin, alam rin niya kung ano yung lasalaman ng pag-iisip mo. Kaya pansin nyo minsan, kawardi, nararamdaman mo na rin siguro yung parang may naisip kang parang gusto mong balikan, pero parang biglang may tatapik sa'yo na, oops, kala ko ba Christian ka? Parang gano'n. Ako, nagganon ako palagi sa isip ko pag may naisip akong kamalian na nangyari sa akin, parang pinapa-remind ko yung sarili ko kung ano na ako ngayon at ano yun dati. Praise God kasi, by God's grace. Yeah. Ang maganda lang kasi nakikita ko yung fruit ko. Pero minsan parang nagiging self-centered na siya. Kaya nga may question ako naman, are you God-centered or you are self-centered? Di ba? Minsan kasi nakakalimutan nating isentro yung si Lord sa buhay natin, akala natin is by our own selves, di ba? Hindi natin lahat gawain yun, kaya minsan nasa self-credit natin siya. Kaya yun yung malaking factor eh. Hindi tayo nakakagawa ng bagay na to kung wala si Kristo sa buhay natin eh. So yung sa verse na yun nga, parang, therefore, if anyone in Christ is a new creation, the old has gone. Kung the old has gone, paano natin i-escape the fact na kung yung environment natin, ganun pa rin, di ba? Parang, in reality, nangyayari rin yan di ba? The old has gone, but the reality keeps on reminding us what our past has been, di ba? Parang nakikita mo pa rin yung past mo based sa mga nakikita mo, nakakasama. Kaya, alam niyo bro, iwasan kung ano yung mga nagre-remind sa atin ng past natin. But then again, we need to show compassion sa mga kaibigan natin na nandun pa rin, stuck sila sa nandun pa rin sila sa system. We need to show compassion. Guilty nga ako dun sa part na yun kasi kung babalikan ko yung nangyari sa amin ni Sage, parang it's a reminder sa akin kasi nung pinuntahan ako ni Brother Sage, nakita niya ang new creation ako. Parang gusto niya ulit akong hatakin in my old self. Kaya nagkamali ako doon na pinalis ko lang siya dito sa bahay nung time na pumunta siya dito. Actually si Sage, isa rin siyang inspiration sa akin bro eh. 4 kami noon nila Carl, di ba? Doon ko nakikita na parang ako napaka-pilosopo ko rin noon eh.
Pero nung time na sinurrender ko rin yung sa akin, not taking any credit, parang nag-iba bro, parang lumawak yung pag-iisip ko na amoy among tinagyanak EDR da dya baknotan nila union. Mm. Tinagyanak idikit sa labundok bro, bundok. Mm. Paggabi, tahimik talaga, as in tahimik hindi. I'm from the city. Sanay ako sa mga Ingay. ingay, sanay ako sa mga Liwanag. party, mga ganyan, mga babayan dyan. Oo. Stress na stress ako during that time, brother, until such time na ginamit ni Lord itong mga kaibigan natin, sila Ed, si Carl. Tapos yun si Brother Sage. Biglang, alam mo, pagising ko lang ng isang umaga, share ko lang sa inyo yung pagiging new creation ko kasi hindi based sa baptism ko eh. Nung time na parang ginising ako ni Lord, isang araw na lang nagising ako, parang na-appreciate ko yung mga bundok, bro. Lahat. And then the air that I breathe, yung pagka higop ko ng hangin na yun sa ilong ko, bro, parang in-exhale ko yung negativity, parang bigla ko na-appreciate yung mga bundok na hindi ko na-appreciate dati. Pagdating ng gabi, pag nakatingala ako sa stars, na-appreciate ko yung mga stars na parang ang lapit nila sa akin, bro. Tapos unti-unti ako nagkakaroon ng joy, unti-unti ko nare-realize na kaya pala nangyari sa akin to, kaya ako sinosolo ni Lord ngayon, kaya niya ako binasag kasi kailangan niya akong kausapin during these times. So yun yung parang time na naging new creation ako, bro, kasi it's a change of heart bigla, bro. Parang na-appreciate ko bigla na tutuusin, bro, basag na ako noon, talagang wala namang mawawala na sa akin eh. Wala na rin akong parents, di ba? Pero mas na-appreciate ko yung gawa ni Lord kasi meron pa rin akong work. Full-time pa rin yung work ko noon, may internet connection ako, and then yung environment ko, doon ko nakita na nasa gitna ako ng bundok pero may work pa rin ako. Ako lang yung ganun doon, bro. Ako lang yung may work na nasa gitna ng bundok na yon, and then unti-unti ko na-realize unti-unti kong pinagsisihan yung mga nagawa kong kamalian nung kwan, bro. Nung nandun ako nung time na yon, and then nung nagbasa ako ng Bible, ring sa una pero darating ka sa mga chapters, verses na parang nangingiusap na siya sa'yo. Doon mo mafe-feel yung essence, Lord, na gagamitin ng ibang tao to break you and make you sometimes. Kaya yung nangyayari sa akin, parang it's a reminder at the same time, parang it's a good karma for me. So parang pinaalala niya sa akin na babaguhin, kaya pa kitang baguhin. He called me by my name, not by my past. Kaya kung sa atin na nakakaramdam ng persecutions like yung the way people look at us, like sa'yo, RD, marami kang mararanasan na gano'n na i-judge ka mga tao, but then pag change of heart ka kasi, bro, untouched ka na sa mga bagay na yan eh. Noong dati no sa akin parang na-frustrate ako kung ako magtanim ng seeds. Pero talagang gano'n eh, di ba? Many are called but few are chosen. Sabi nga nila eh, di ba? Kaya napakalaking factor talaga yung maipakita natin sa kaibigan natin, yung pagiging new creation natin is not just based on our identity as Christian. They need to see it as a daily walk. Nakikita nila yung behavior natin, the way natin makisama ngayon. Parang mas nagiging open ka na, mas nakikip mo yung composure mo. Di ba dati may initin yung ulo natin eh. Di ba? Sa isang hindi mo lang nagustuhan, parang kan ka na eh. Hindi ka matured. Pag gusto mo lang natin makipag-debate, ganun ako dati. Gusto ko lang makipag-debate dati. Now, I learn how to stay calm and keep my composure. So, yun nga yung key pointers nung pinag-usapan natin. It's not a self-improvement. It's a transformation. Your identity shifts from sinner trying to be good. Kasi hindi naman tayo magiging perfecto, bro eh. Habang andito pa tayo sa lupang to, matitisod at matitisod tayo. But then again, by the grace of God, hindi natin kailangan gamitin yun as license to keep on sinning. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 8-9, di ba? For it is by grace you have been saved through faith, not by your own works. So no one can boast about it. But if babalikan mo rin yung Acts, di ba? If you wanted to boast only about the Lord. Kung gusto mo raw magyabang, ipagyabang mo si Jesucristo sa buhay mo. Ang sarap rin lang sa pakiramdam na eh, no? As a new creation. In-explain ko rin to, unfortunately, and fortunately, in-explain ko rin to kay Joanne, bro, yung sa new creation, nagiging topic ko rin saan. Kasi tinitake advantage ko rin, Brother Carl, yung moment na nandito siya. Kasi parang ginagamit rin some point nito ni Lord siguro to make her whole, not because of our relationship na may gap, bro, pero in-explain ko sa kanya na it's a change of heart. Na parang ginagamit rin talaga ni Lord yung mga past natin to create us, to build us our own foundation. Kaya hindi siya tama at some point for me to have this study with my previous, partner, mga bro. Pero ito na yung binigay ni Lord na moment for me. Andito rin yung mga anak ko, bro. Hirap pa rin, bro, explain ko sa inyo to pag wala na siya dito.
Pag wala na siya dito, ma-explain ko lang buo. Pero parang nasa training grounds ko ngayon, brother. Nanghirap rin, bro. Nanghirap kasi naitaon pa nandito yung relatives ko. Tanong pa sa akin ng mga relatives ko, akala ko ba ganyan. Pero yung explanation ko, and I'll explain with you as well right now, na nanay pa rin naman na siya ng mga anak ko. So sa akin, parang pinapakita ko lang yung fruit of the Holy Spirit, that to be kind, to be gentle, self-control. Kasi hindi ko rin naman, aminado ako bro, hindi ko rin naman kayang i-take care yung mga kids ko na may work ako ng panggabi. So courtesy naman sa anak ko, pinapagkasamahan ko pa rin naman siya ng tama. But then again, there's some certain boundaries na kailangan kong i-build up, bro. Mahirap yung sitwasyon ko, mga bro. Kasi minsan nga naisip ko para ang layo ko na naman eh. Pero yung daily devotion ko, nandun pa rin naman ako. Pero parang napapansin ko ngayon, parang umiikli yung prayers ko, bro, to be honest with you guys. Parang umiikli. Kaya ewan ko kung ano yung revelation sa akin ni Lord ngayon. So I ask each and every one of you to pray for me, bro. Pray nyo ako na magkaroon pa ako ng courage and wisdom to do the right thing according to His will. Yun yung kanya. And then, yeah, may questions dito sa paksa natin ngayon. Saan na yun? Dali lang, bro. Ito, sa English, what is the old mindset or habit you need to let go of? Sa Tagalog na, meron Tagalog tayo, 2 pointers lang to. Wait lang, bro. Natin sa Tagalog to. Then number 2, what is one truth about your new identity you want to hold on to this week? Kung natin sa Tagalog itong dalawang to. Ano yung second? What is the old truth? What is one truth? What is one truth about your new identity you want to hold on into this week? Ano, ikon ko na nga lang sa Tagalog to. Wait lang, bro. Check mo na rin sa GC. Oh. Ay, Oh. oo. Yeah. Kaya ballpen. Ano gagawin mo? Sulat ka? Sulat mo yung Ano, pangalan. bro? Ano ang isang lumang pag-iisip o gawain na kailangan mong bitawan? Number 2, ano ang isang katotohanan tungkol sa iyong bagong pagkatao na nais mong panghawakan ngayong linggo? Sa akin, bro, siguro sa number 1, ano ang isang lumang pag-iisip o gawin na kailangan mong bitawan? Yung pride, doon parang pride ko, bro. Kasi di ko rin maiwasan minsan yung pag-isip na parang nagka-clash rin kami na John. Dapat hindi na tayo nakikita, hindi na tayo nagsasama sa isang bubong. Nagiging harsh ako sa bagay rin, bro. Kasi parang sa baliwala ka na nga, bro. Although sinesyaran ko siya na dapat ganito kasi tayo. Kasi as much as possible, mga bro, gusto ko maging in good terms communication kami in terms sa aming mga anak, di ba? Kasi pag nakikita rin ng mga anak namin hindi kami okay, ganun yung conversation namin, para naapektuhan rin sila, lalo na si Angel, matalino si Angel eh. Alam na nilang mag-formulate sa pag-iisip nila yun eh. So yung, para sagutin to, ano ang isang lumang pag-iisip na gawin na kailangan mong bitawan? I have to let go of. Sa akin siguro yung doubts ko, yung same doubts na magkakaroon ako ng doubts na kailangan kong ibalik tong family na to or kailangan kong ituloy-tuloy ko ano yung tawag sa akin ni Lord. Kasi yung calling ko, bro, talagang nagiging red flags yung nangyari ngayon nowadays na nandito sila. In fact, hindi na dapat nga bro, pero yun, hindi ko ma-explain sorry mga bro kung medyo magulo yung explanation ko sa topic natin ngayon kasi ganito ko yung kasalukuyan nangyayari sa akin ngayon na ganito, may konting hindrance, may certain boundaries na hindi ko ma-explain ngayon dito sa nandito ngayon. Pero yun, yung number 1 na sasagutin ko doon, bro, yung pride issues rin lang. Anong isang lumang pag-iisip, kasi luma yung pride ko rin, yung mapagmataas. Alam ko na kung ano yung tama, pero I don't think it's a wrong way. I don't think there's no such wrong in doing the right thing, di ba, mga kapatid? Pag ginagawa mo naman yung tama, there's no such wrong. For me, yung may heart issue rin ako, I must admit. And then yung ano ang isang totohanan tungkol sa iyong pagkatao na mong panghawakan ngayong linggo. Na yun, na by faith and not by sight. Ayaw kong dumepende yung sarili ko sa lumang tao
in Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. When always submit to Him and He must direct your paths. Yung sagot ko yung ano yung katotohanan tungkol sa iyong bagong pagkatao na nais mong panghawakan ngayong linggo. Yun bro, yung tungkol na yung hindi ko kinakalimutan kung paano sinave ni Lord, kung paano niya ako inalis sa isang sitwasyon para baguhin. Ngayon para yun nga, magandang kwan pala yun kasi parang ginagawa ni Taning, parang pinilit niya akong ibinabalik kung saan ako kinuha ni Lord, bro Carl. Naiintindihan mo yung ibig kong sabihin, bro? Pilit niya akong ibinabalik doon, pero yun yung gusto kong i-keep sa buong week. Hindi lang buong week, pero tomorrow and probably forever yung kung paano niya ako inalis sa isang sitwasyon kung saan talagang nabasag ako ng sobra. Pero kung susumahin kong isipin natin mga kapatid, doon niya ako binago ni Lord, di ba Carl? Kung hindi niya ginawa yung moment na yun. Pero again, hindi niya rin ibig sabihin siguro na i-keep ko yung tao na yun, di ba? It's a step forward. Pero hindi ko rin alam yung revelation siya, bro. It's actually blurry for me right now. Kaya ang hirap ko lang explain siguro yung sitwasyon ko. Sorry mga bro kung medyo magulo yung discussion natin ngayon. Pero hopefully na-explain ko na mabuti yung new creation in Christ. Yun, na-explain mo naman. Kung malalaman mo yan kung tama or mali, pag alam mong mali yan, if there's sin involved. Yeah. If there's sin involved, you know it's wrong. Pero pag walang sin naman, and then there are questions, and then, yun, kailangan mo lang ipag-pray yun para to have clarity. Once you pray, and then aligned naman sa Bible yung mga decision na gagawin mo, and then at the same time, yung mga accountability partners mo, they all align dun sa gusto mong gawin, then alam mo na it's from Lord. Yeah. But it's not from the Lord pag may sin involved and pag hindi agree yung mga accountability partners mo like Rob, Yeah. yung mga Actually, naging open rin naman ako sana, and then siya tsaka sa'yo bro yung na-explain ko sana kasi hindi lahat ng tao maintindihan yung sitwasyon bro, di ba? Pag normal na tao lang makakita na sabihin, hindi ko na ano ko Ganun, di ba? Kaya sa mga relatives ko, in-explain ko sa nila, and then praise God kasi naintindihan rin naman nila na is somehow to show compassion and kindness to other people as our sister in Christ, perhaps. So, yun lang rin sa akin mga kapatid yun. What is the old mindset or habit that you need to let go of? Anyone? ako din yung siguro ako next, yung pride din eh. For me, yan yung mahirap na makita kasi ikaw yung ano dyan eh. Malalaman mo na lang na may pride issue kapag sasabihin ng iba usually. And then pag i-reveal ni Lord through disciplinary action, ganon. Pagpapaluin ka na niya, ba't ako pinalo na, then re-realize mo it's a pride issue. I think you know everything. You think you're doing the Lord's work, but then like performative na pala yung ginagawa mo. Yeah. Na it's just you to be seen, parang ganon. So yun yung isang lumang gawin na kailangan mong bitawan. Kasi it affects everything na very subtle kasi yun eh. Na hindi mo talaga siya mapapansin. And then, yeah. So one example ng pride issue siguro for me yung kasi 'di ba nawala ako sa tropa noon. So naging independent na ako. So yung pagiging independence ko minsan ginagamit 'yun ng kaaway for me to be self-sufficient instead of maging community maging part of a community. So what I tend to do in my sa pagiging prideful ko, I try to resolve everything on my own. Which is not supposed to be kasi kailangan mo ng ibang tao, ng accountability partners, ng church, ng pastors para ma-advisean ka ng tama. Otherwise, kung self-sufficient ka lang, paano mo alam kung wisdom yun ni Lord yung nanggagaling sa'yo or wisdom mo lang yun? So yun, doon ako na part na medyo prideful. So, but by the grace of God, yun, very active naman yung
mga sinurround ni Lord sa akin sa buhay ko. Which is kayo yung isa, and then yung mga tao sa church to check on me. So yun yung isa. And then yung next question naman, ano ang isang katotohanan tungkol sa iyong bagong pagkatao na nais mong panghawakan ngayong linggo? Siguro yung ayun, yung new identity natin is based on what the Lord Jesus has done for us on the cross. So, yeah, for me, kailangan ko lang i-remind myself about it continuously, hindi lang siguro sa itong linggo na to, but to, kasi yun yung nagiging solution sa lumang pagkatao, yung sa pride issue eh. Yeah. When we keep reminding ourselves na it's not my work, but it's the Lord's work, bago ako, then it will continue to humble us down para mamatay yung pride issue na yan. And yun yung ano. And then, yeah, the way I deal with other people, yun. It should be Christ-like, ganun. But yeah, continuously reminding myself na it's all about Jesus, not me. Amen. That's for me, mga bro. See you next. Yeah. Sige. Manny, insight ka. Hello. Narinig ako. Oh, Ayan. So ang topic natin is about sa ano pa rin change transformation pa rin siya, baptism and change of heart. Parang new creation, parang bagong ako. Kumbaga, ito yung Yeah. tanong, 'di ba? Ano ang lumang pag-iisip? Ano ang lumang pag-iisip na kailangan mong bitawan? Pag-Roblox So, Yeah. sa akin na-relate ako dito no ng bahagya kasi lagi ang sa akin ang gusto ko Roblox ka. at saka ang pinag-arasal ko lagi is yung yung ano na to ko sa lahat. Halos napansin ko rin yun kasi sabi nyo nga kanina no na mention nyo na hindi mo mapapansin sa sarili mo na naninisi ka pero nanggagaling yun sa kasama mo ngayon tas kahit di yun sabi niya yan yung di mo maalis sa'yo eh lagi kang naninisi kung lagi kanayan nga ano dati problema nga ba si kas pangarigan yung pagka-hospital ng anak ko which is nandun na pero parang ang sa akin kasi bro hindi ko alam kung sa kalaban yun o ano parang pag nagsakit parang ginagawa ko naman ng lahat ba't yung pinapabayaan yung anak ko so which is relate ako kay RJ ngayon kasi nakikinig ako akala niyo di ako nakikinig talaga ano nagte-take notes ako lahat to ano nung kakaano ko doon sa ngayon hindi lang sa ngayon or kahit kailan siguro it's Please. yun kailangan kong tanggalin yun yung paninisi sa iba so ano yun connected din siya dun sa pride na sinasabi nyo sa pride na yan connect na rin Study kami. sa nagulan kayo sa akin nagugulan kayo pero yun lang talaga yung may ano ko ngayong araw yung kailangan kong bitawan yung paninisi ko naman yan sa akin. hindi ko kasi siya hindi ko siya ang hirap kong ipaliwanag pero sa pagkakaintindi ko dito yun nagrigat nga yun talaga wala akong ibang mapagsabihan yung alam mo yun Connected yun sa pride. Yeah. oo Connected yung yun feeling mo yung feeling mo ikaw parang lang hindi yung mo siya inaako eh. So, kaya siya connected sa pride kasi parang you think na hindi mo mali yun. So, parang dinedefend mo yung sarili mo. So, kasi baka nga mismo. yun, parang protecting yourself. mismo. Kung alam mo nang yan nga, kung alam mong masama yung gagawin mo, so wag mo nang ituloy, no? Yung ikalawa naman, ano ang isang katotohanan tungkol sa iyong bagong pagkatao na nais mong
panghawakan ngayong linggo. So sa akin is ang panghahawakan ko na katotohanan is yung gawing priority si Lord ba, yung siya yung una sa lahat. Kasi lagi akong sinusubok eh. Hindi ko alam kung yung sinabi ni Bro si si Bro Eduardo, si Bro JR pala. Si Hmm. Bro JR hindi ko alam kung sinabi niya na sa kalaban lang 'yun. Sa kalaban lang lahat 'yun yung sinusubok ako ngayon dahil siyempre ngayon nangyari kay Maine, 'di ba? Isa na 'yun. So ang priority ko talaga ngayon is wala nang iba kundi humawak sa kanya. So kaya ako nasabing siyang maging priority ko, first priority sa lahat ngayon is which is example noon, 'di ba? Noon si Lord parang third lang siya, ikalawa lang siya, inuuna ko yung racket, gahanap buhay, mga kaibigan, makamundong bagay. So ngayon, yung napalitan nga yung change of heart na binanggit nyo kanina, lumalabas na lahat sa isip ko, no? Transformation, change of heart. So, ang gagawin ko, hindi lang ngayong linggo, kundi kailanman is siya yung magiging uunahin ko. Binigay ko nga sa kanya yung Sunday. Yung Sunday, pinakamalakas na benta yun. Pero ginibab ko talaga yun. Hindi ko sinasabi yun sa inyo para magmayabang o ano, pero ginigay ko talaga yun para sa kanya. Yung ano ko, yun yung pinanghahawakan ko rin. Number 2. Praise God, bro. Ayun Galing. lang sa akin Praise ngayon. God, Yun lang bro. yung Thank you sa buhay mo, brother. Kasi sa ating mga lalaki kasi, highlight ko rin lang dun Thank sa pride issues na yan. Guilty rin ako sa part na yung parang tayo yung nagiging bread and butter pero ang galing rin natin manisi sa ibang tao. Well, in fact, parang sa atin na rin yung problema eh. Guilty rin ako sa part na yan, bro. Thank you for highlighting that, man. Pero lahat tayo dumaan sa ganung senaryo, pinagdadaanan pa rin natin. Pero siguro ito yung araw na parang dapat natin baguhin natin yun, yung paninisi ng ibang tao. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng thought na ganun, bro, kasi hindi natin nagawa. Kaya parang nakadepend tayo sa ibang tao para gawin nila yung bagay na dapat na ginagawa mo naman sana, di ba? For example, responsibility natin bilang tatay. Imbis na tayo yung gumawa nun, mag-provide. Kasi, really, biblical rin yan eh, di ba, Carl? Yung sa being a provider, nalipuntan ko yung verse na yun. Oh, yeah. Yeah. Ah. Parang If anyone does mas not masahol provide, pa. mas masahol pa. Yeah. Yeah. If anyone does not Yeah. provide for his relatives or family is worse than, ano na yan? If anyone doesn't. Balikan ko lang verse na yan. Dali lang, bro. So siya, dun sa 1 of Timothy chapter 5 verse 8. A person who fails to care for their family is viewed as denying their faith. But those who won't care for their relatives or family, especially to their own household, have denied the true faith. Diba? Nabanggit ko rin to kay brother sa isang kaibigan natin noon eh, kasi may mga anak rin siya. Nakita ko pala yung anak niya sa Kwan, bro. Na sa SM, yung inaanak mo rin, Carl. Sino? Si Nanaga Chanel. Chanel. Si Oo, nakita di SM kadwa na di boyfriend na. Kumusta ni Papa mo ngayon? Nalatamat ka na, nakita niya ako. Hindi po kami nag-uusap kunana. Kaya parang nagrema ulit sa akin yung usapan natin nun ni brother na parang apektado yung mga anak niya pagdating sa, actually sinabi ko na rin sa kanya nun eh, apektado yun sa kanya, sa walk niya kung hindi niya pinoprove. Ganoon na rin kay brother Paulo. Pahirapan pag humihingi ng sustento yung mga nanay ng anak nila, bro. Kung tutignan mo yung Bible, biblical siya, bro. Pag hindi mo provide yung mga kailangan ng mga mo, dininay mo rin yung faith mo. So parang not walking the talk, parang ganun lang. Oh, thank you sa sharing mo, brother Manny, kasi napaka-powerful rin ng testimony to ni Manny. Nakikita mo rin yung kanya talaga. Tignan mo nga naman kung ano yung new creation ni Lord sa spirit mo, brother. No? Ganoon rin sa ating lahat. Nag-iiba talaga yung thoughts natin. Ang importante doon, nakikita natin, malaking factor yung nakikita natin yung mismong own clog sa mata natin, di ba? Yung sarili nating muta. Ayun, thank you, brother Manny. RD. Hi. Hello. Naasa ka. Ayan. Katulad ng
Kadalasan kasi pride talaga, eh. Totoo naman, lalaki tayo. Pero iba't ibang klase ng pride, 'no? Tulad nung may pride sa pamilya, pride sa sarili, pride kung ano-anong pride. Yung yung sa'kin, eh, lately lang, nung minsan lang, parang tungkol sa anak ko kasi. Akala ko, alam mo yung pride ko, naubos na. Pero meron pa rin natira. Marami pa rin natira, eh. Isa-isang lumalabas pa. Kaya na kailangang i-workout ko, eh. Yung gusto kasing ampunin yung anak ko nung isa. Eh, yun yung anak kong yun yung sinanla nung ex ko, eh. Nung nakarehab ako, eh. Sinanla dun sa kamag-anak. Siyempre masakit sa atin, di ba? Tatay tayo, eh. Kahit na hindi naman tayo, tinamaan din ako dun sa pagpo-provide kasi sa ngayon wala pa akong maibigay masyado, eh. Alam mo yun? Sa ngayon. Actually, bro, cut kita dyan. Cut kita dyan. Cut kita dyan. Hindi, bro, hindi, yung sinasabi dito, hindi lang financial. Oo nga. It's your presence, brother. Yung presence na ginagawa mo sa anak mo, pag-aalaga mo sa anak mo, bro, mas malaking factor yan kaysa sa financial. Ang parang sinasabi na sa verse kasi na yun, for example, pag hiwalay kayo, for example lang, pag hiwalay kayo ng misis mo, tapos hindi ka nagpro-provide sa anak mo, yun, bro. Kasi yun yung pride issue na, eh. Hindi mo na pinoprovidean yung mga anak mo kasi galit ka sa nanay nila. Pero yung sa sitwasyon mo, bro, na si Debbie yung gumagawa ng pera and then ikaw ang nag-aalaga, bro, you're not lacking anything, bro. Hindi, siyempre may anak akong iba, eh. I agree. Yun ang kwan, eh. Yun lang, sa anak mo sa iba. Oo. Oo, bro. Komplikasyon nga, eh. Tapos yung isa inaampon nga. Ngayon, parang siyempre sumabog na naman ako. Parang ba't aampunin? Hindi pa ako nawawalan ng pag-asa kung ganyan. Andyan si Lord na kwan. Pag nawalan na, pag nag-give up ako ngayon, ibig sabihin, wala na akong faith kay Lord na bibigay niya yung kwan, yung para sa alam mo yun yung takdang panahon na mai-provide mo yung dapat sa kanila. Kaya na tapos sabi ni Debbie parang yung pananalita mo parang kwan, may halong pride na. Kaya biglang mga ilang minuto lang napaisip na naman ako. Baka sabi ni Lord, mahalin mo yung kapitbahay mo. Parang yung nag-aalaga dun sa anak ko ngayon, mahalin mo siya. Hindi magkaanak kasi tomboy nga. Baka ikaw na yung daan yung sa prayer niya na ako. Nalilito talaga ako. Yeah. Kaya sabi ko ganyan. Ingat. Kaya yung sabi ko dun sa sabi ko na lang dun sa tao, sabi ko. Dun sa kamag-anak nung ex ko. Sabi ko na lang pagdasal na lang natin tapos. Tingnan natin kung anong magiging sagot pa. Kasi hindi ko masagot ngayon kasi nahaluan ng pride saka kung ano man, eh. Hindi ko pa alam, eh, di ba? Pagdating ng araw, hindi naman natin alam. Pero iniisip ko rin, mapapabuti ba yung anak ko pag gano'n? Kung papayag akong gano'n. Ang hirap sa ngayon. Kasi siyempre, Yeah. tayo hindi pa tayo nawawalan ng pag-asa na babalik kung hindi man babalik. Ang yamat na tinubig nga. Nakakalis. Wala, oh. Family talaga yung mga nagiging testimony ng mga kapatid mo. Kami, isang nag-iisip mo namin. Nasa preparation stage. You know? And actually, hindi na nakaka-lately. Yung mag-date ka na ulit. Parang ganun yung atake nito, eh. Kaya hindi Christian. Alam mo yung ganun. Yun yung lagi kong naisip ko, eh. Actually, naisip. Hindi na from the Lord. Ginaganon ko yung utak ko. And then, every pray ko, pinipigilan ko rin talaga yung sarili ko na hindi maging Christian naman, diba, brother? Pag Christian naman, meron ka namang dating app na Christian, di ba? You can still do so. You can try it. Kasi,
revelation rin yan from the Lord eh. Kasi as time goes by, parang at the same time, natitest yung patience mo and then, sabi ko nga sa'yo, no, nasa pool tayo, nalagip mo, nalulukong ka nga, nagadun, di ba bro? Nagadun, intad na kanya, tutuusin, nagadun eh. Daming selection, but then again, don't you think that the Lord is somehow talking to you in that way? Na parang ang dami niyang ni-reveal sa mga girls, but then again, wala doon yung napupusuhan mo. Yeah, exactly. So, hindi naman, Ikaw na. Yeah. I mean, hindi siya selection. I mean, binigay ba talaga ni Lord yon or Yeah. obedience ko lang to those relationships? Yeah, I that's a think good one. disobedience ko yun. Kasi nga siguro minamadali ko. Well, tapos hindi naman pala ako dapat in the Yeah. season of Yeah. dating. Relationship. Kaya naging ex na lang sila. Yeah. Hindi pa tayo. Mahirap bro yung parang labanan. No? Yeah. Na labanan ko lang ang urge na Yeah. to get Praise in. God sa buhay mo, brother, kasi nakakaya mo nga. Actually, yan yung isang battle ko rin ngayon sa mga babae rin, bro. Na kailangan kong, yun palagi nagre-rema sa akin yung advice mo and then yung conviction mo na if it's not a Christian, mahirap baguhin ng isang un-Christian na babae. Mamimit mo lang sa kanto, ganyan. Tapos susubukan natin baguhin. Ang hirap, bro eh. Compared sa isang Christian na talaga na or sabay kayo or at least naging Christian na nakilala ka niya. Kasi it'll be a form of idolatry pag naging Christian siya just because of your sake, eh, di ba? At saka laging may doubt na Yeah. naging Christian ba to dahil sa akin or dahil kay Lord? Yeah, So exactly. laging Yeah. which is hindi siya ano. Kaya yung sa dating app naman parang sabi ko, nakailang ano na rin ako sa dating app. Tama na siguro yung dating app. Gusto ko na ng organic naman. Yeah. Ng organic. Yung natural lang. Natural lang. Yeah. Kasi yun ang galing yung parang past 3 na ex dating app eh. Wala naman nangyari. Kaya sabi ko, Darating. ang darating. Yeah. Ako masaya ako sa buhay ko, bro. Yun lang. Siyempre may mga times lang na mas okay siguro na ano, na may kasama. Pero kung tutuusin, okay na ako eh. Okay na rin ako. Loko yung batang yun. Brother Jab. Yeah. Yes, bro. Yeah, andyan ka. Can you share? Yeah. Mustakan, brother. Magkitkitan pa eh. Oh, Mukhang Sunday si Jeff na ano eh. Nakikita ko yung sa church niyo eh. Yeah. Praise God kasi yung si Christiana active rin doon. Aside pag meron talaga siyang school activity, academically engaged naman talaga yung batang yun. Lagi rin siyang pumunta doon kahit wala si Jeff na doon siya, nag-a-attend rin siya. Tapos pag kinakamusta ko minsan na, hey, how's your mom and your dad? Kung naman kunwari wala akong, they're good. They're still in the process of, fixing things. Kung nanapin mo doon. Kaya natutuwa rin ako kasi pag nakikita ko magkakasama sila, okay naman. Pero ewan ko kay Brother Jeff kung how would it really. sa ngayon, we're doing great naman na stop na report ang walang mag-uusap. Praise God lang talaga for the answered prayer. Na lagi pinadadasal na maging okay ang lahat. Pero sabi nga ni Rona sa akin, sa rin mismo nagsabi na, let go and let God. Sabi ko, okay yun na. Yeah. Kaya hindi na rin ako nagmamadali. O ano yung magiging process para sa amin ni God, yun na yun. Mahirap din per time, baka bumalik na naman sa pag-aaway, kung ano-ano namang issue lalabas, mas magkasakitan, mas mahirap. Yeah. Amen. Yung question pala kanina, bro? Question kanina na sisi lang.
Ano ang isang lumang pag-iisip o gawain na kailangan mong bitawan? Okay. Ano ang isang lumang pag-iisip o gawain na kailangan mong bitawan? Siguro yung kwan, bro. Yung talagang totally old me. Yung talagang, siyempre, yung vision na nga tayo. Pero hindi pa rin natin matanggal yung may side pa rin na old ngayon na habits. Tulad ng yan. So, kahit sa kwan sa asphalt meron din mga old habit na hindi total na wala. Mawawala lang talaga siya sa tulong ng Panginoon. Paghingi mo rin sa kanya yung guidance sa advice. Siya na rin mismo ang tutulong para ganyan. Pero praise God talaga, daming nawala, daming nabago. Yung creation, sabi nga nila Yeah. dami ko rin natalikuran, daming nabitayan. Pero may part pa rin na old side na kayang let go. Yun. So, talikuran. At least bro, may courage kang ano na to, yung yan. Masabi ko nasa iyo pa rin yung pagiging new creation bro. Kasi meron ka ng courage at lakas ng loob para aminin yung hindi mo pa mabitawan, di ba? Sa mga pang tao na parang pinapakita natin sa iba na new creation tayo bro, may mga during our lives. Parang nakikita mo pa rin yung kwan bro, na na-identify mo mismo sa sarili mo yung mali. Alam mo talaga di siya tama. Kaya praise God kasi nakikita mo yun sa sarili mo, brother. Yun na yung maganda ron Dati, pasalanan ng normal. Ngayon, bawat paggalaw ka, bawat gawa ka ng kasalanan, may conviction agad na hindi okay ito. Ang kalalabasan na ito, parang gano'n, may fighting na talaga ngayon na yung sexual battle na hindi pwede na labag sa looban ng Diyos to. Mas mahamak pa ako. Gano'n. Kaya, thank you sa mga wala. Yung bagong tao na mismong panghawakan ngayong linggo. Ano yung parang mismong i-keep aspiration. Ayun, yung pagbago sa akin kaya yun ang gusto ko rin natutulog ka pa hindi nakakaintindi na itong anak mo talaga ito yung ginawa sa akin ng Panginoon wala kang signal kayang ipagtaguan hindi umabot sa walang bahala para sa akin ng Panginoon napakalaki binago niya yung buhay ko wala ako sa sitwasyon kong ito kundi dahil sa Panginoon yun lang mga brothers thank you amen thank you brother. Si Manny, tapos na rin pala si Manny, no? Ako, ano yung hindi ko nasagot? Kamustahan mo na. Yeah. Sakto mo na. Yan. Yeah. Lord, ganyan. Anak ko,
devotion kay God patuloy pa rin. Happy ako na pagbabasa pa rin sa Bible, sa mga verses na sinesend at saka sa mga Bible verse na mini-message nyo is patuloy pa rin naman, okay pa rin naman. Ang relationship namin sa bahay, good. So, eto, siguro talaga yung ngayon, yung nai-share ko kanina na paninisi, ang sarap sa pakiramdam dahil nailabas ko ba, parang maganda sa pakiramdam. Yun, mababaw lang yun para sa inyo kasi malalim na kayo sa mga Bible. Pero para sa akin, ang gaang ng pakiramdam, nakakagaan pag sineshare ko. Tapos pala, mamaya paano rin ako bro, pag sa closing prayer is bad din kasi umiinit-init na naman si Main eh, parang gusto atang pakabitan ng aircon yung sala namin. Umiinit-init na naman siya, nagta-37. Tapos iniipitan namin ng yelo, yung katawan niya is nagpapabay, which is yun yung tinuro nila dun, yung mga nurses. Nung nagpudot kami talaga dito eh. Mani, Di tayo nyo nagpudot nadengge yung anak ko. Grabe, di pudot na. Grabe dito eh. Napudot to eh. Dagiji kadwa ka aginino. Ang sakit-sakit. Dagiji kakadwa ka aginino may di. Dagiji schoolmate ko ti elementary. Hindi na itaray ni Main. Nagsinaro no, may sangal daw lang suda. Nakwapiman dita Makati, na bigla nga nagsarwakit, nabaliktad latta 2 PM sa Timalam. Tatabag tanay taray na nga daw, sin CT scan da. Ngayon, ewan ko kung nabuhay na kasi papatuyuin pa yung basa-basa dito sa ulo bago ibabalik daw. Na heat stroke payman. Kaya lang, pati kayo dyan, mag-iingat kayo mga kapatid kasi Mainit. yung panahon ngayon. Kaya nga nagganito ako ng gupit hindi to pang kasi pati agad kang kanan tayo, mag-ingat kayo agad kang makmakan. Matilaunay pa lang Crispy pata. Siguro yun, pag taglamig. Ayun, wag nang sabayan. Talo to ni Ardi, nalayag luto na ito. Chicharon bulaklak. Nakamute ka bro, Ardi. Ay, wait lang. Kaya pa rinig na. Dajay lang mo tata, ano lang, pag Wala pa rin. noon yaman di na-share ko, pati di anak. Chiking kasi eh. Naputol. Bakit? Bakit? Naputol nga. Yan. Dan. Isinat. Normal pa naman yun, pero kinakabahan na ako, parang Damdam ko. Pina-prayer request ni Brother Jeff yung putot mo sa pastor namin bro, yun isang araw sa GC namin. Pinag-prayer namin yung putot mo bro. thank you so much bro. Salamat sa inyo lahat, Brother Jeff, thank you so much. Thank you. So, isang alimay nga dagos, imbis nga 4 days di pagwar na di dyan, na pa 3 days lang. Praise God. Praise God. Na 3 days lang talaga. Nice. Upat kumando din. Power prayer talaga. Nagdi-group kayo? Salamat. Nagdi-group kayo bro? Manny? D-group. Isurot na kay Kuya Aldwin, dagaji elders. Wala pa akong final na ka-D group eh. Kasi sa family dapat ako, wala pa kaming Okay. Nga matlis ka tisursurot na ka. One. Pati dagaji activities. Kumbaga di ba si Peter Tanchi nag-discuss kamakailan nandun naman ako sa hospital, hindi ko na naharap. Bro, praise God. Hopefully na-explain ko ng maayos naman yung sakon, no? Pero ano kung isa may nakasabit sa isip ko na gusto kong ikot, kaya gusto ko nandito si Brother Jay sana dun sa new creation na Kasi ang ganda rin ng mga example na ginawa ni Jay. Solid rin yung wisdom ni Jay ngayon, no, Carl? 180 degrees rin yung transformation talaga ni Jay. Solid as in. Saka kasi
nakita pa ng asawa niya, kaya pati yung asawa niya. Pati yung asawa niya, naging gano'n rin niya si Jay. Nakatuwa silang mag-asawa. Yeah. Oo, totoo. Grabe yung... May hindi ba ako Ang dami nasagot? nilang nasiran nung pag-uwi nila. Ha? May hindi ba ako nasagot kanina? Kaya nasagot mo naman, bro. Na para ni-stop lang kita doon sa part na yung parang, pero at least na-correct mo. Oo pala. Nabitin kasi kinat kita doon sa kwan yung sa pagdating sa anak mo na yun nga sa Timothy na if anyone doesn't provide for his family has denied his faith. Yung second part kasi ang tinutukoy ko doon, brother, yung kay King, di ba? Oo. Kung si Debbie yung nag-work naman tapos ikaw yung nagiging taking care of the kid physically, bro, hindi ka nag-deny doon. Pero sa mga unang anak mo rin siguro, somehow meron na rin, bro, kasi anak mo pa rin yung mga yun, kailangan mo pa rin i-provide yung needs nila. Pero pag wala ka naman doon sa means talaga to provide, bro, it doesn't mean na na-deny mo yun, bro. Oo. You're still in the process, pero importante nakikita mo doon sa sarili mo na lack mo yun, bro. Nakikita mo na kulang ka doon sa aspeto na yun. Pero somehow nakikita mo naman bro. Pero in the future rin naman, masusustain mo naman Nung siguro kwan yan if naman nag-boom yung... Nung meron sagana naman Tapos itong mga lately lang nung kakalipat namin, syempre tumigil ako sa diskarte, sa negosyo. Kaya kinachat ko lang sila, kinakamusta ko hanggang Yeah. yung kinakausap-kausap Yun ko. na dapat hindi rin mawala, bro. Yung communication. Pa rin yun. Oo. Ang problema dun sa isang Wala anak ka ko, man finance. yung bunso, Yeah. yung bunso nga na yun, yung gustong ampunin. Yun nga, ang hirap Hindi ko alam kung paano ko sasagutin Gusto ampunin ng kilala mo, bro? Ha? Pangilang anak mo ba yung gusto ampunin na sinasabi mong yun? Pangilang anak mo yun? Bunso ng... Ay, bunso. Oo. Sa previous na nanay. Oo. Kasi Oo. sinanla nung nanay Nung nakarap ako, sinanla. Sinangla? Oo, sinanla. Sinangla niya yung bata? Oo, sinanla niya yung bata. Pinambili niya ng bato. So ibig sabihin, bro, parang nadamay yung nanay ng anak mo, bro, para na-influensyahan mo rin ng ganung bisyo, kaya niya rin nagawa yun. Parang ganun, long story short. Mas lumala yung addiction niya sa akin. Aminado ako doon. Pero dati nang kwan din yun, dati na. Pero Dati na rin gumagamit. Pero nung kwan kasi sabi ko, itigil niya na. Kaso ayaw niya itigil mahirap nga naman, di ba? Mahirap. Pag-pray mo pa rin, bro, kasi rin yung nasabi ko kanina, pag nanay ng anak mo, somehow hindi mo na mawawala yung connection mo sa kanila, bro. Yung siyempre yung Sa akin, as much as I can, gusto ko maging good terms kami sa mga nanay nila yun nga isa pa yun na experience ko yung parang nakwento rin kay Carl tinanong ko paano pag si Alexis naman yung nakita niya yung ex niya na may partner na tapos harap-harapan nakasama yung anak, ano kayang kuhan, kasi dumating yung point na ganun sa akin pero okay lang naman, tinanggap ko kasi naging open ako, kumbaga move on na, di ba? Move on na mahirap din pero naka-move on na. Yung respeto na lang dun sa, kumbaga ibibilinan mo na lang yung pumalit sa'yo na alagaan mo na lang yung tao, di ba? Ganoon. Siyempre, alang naawayin mo pa, wala na nga kayo. Di ba? Pasalamat ka na lang na gabayan yung anak mo na andun sa kanila, di ba? Parang ganoon. Alam mo sa akin, yung sa nanay rin nung anak ko doon sa tate, bro, inampon siya nung tita niya. Yung asawa nung tita ni Allison na yun, bro, parang naging kwan na Carl, hindi naman business, pero parang naging lifestyle niya yung mag-adapt na mga batang nawala sa ayos yung mga magulang. Alam mo yun, inap siya. Pero akin, bro, pinag-pray ko na, nag-thank you nga ako, bro Nag-thank you ako kasi yung napuntahan ng anak ko doon, bro, isang matinong pamilya, malinis na pamilya rin. So, Na mapalad siya kasi napunta siya doon kasi napoprovide yung needs niya. Nasa school siya ngayon, bro.
Pero yung question lang daw ng anak ko dun is why am I being adopted? Parang hindi niya alam kung bakit siya na-adopt. May nanay naman siya. Hindi niya alam yung kwan bro eh. Sana yung pinagpipray ko magkaroon kami ng communication one day nung anak kong yun bro. Not to mention yung nangyari sa amin ng nanay niya pero para ipaalam sa kanya kung gaano ko rin siya kamahalin, paano ko siya Yun. pinagpipray bro. Kasi hanggang ngayon naisip ko naman siya eh. Thank you bro ah. Medyo nagka-idea na naman ako. Yeah. Thank you. Thank you Lord din. Yeah. So, Yung communication yung sinasabi ni Carl, hindi lang financial yan bro. Yung so presence inampun mo din sa yung buhay anak niya. mo, Alam mo no? bang, Inampun din. hindi lang noon bro, hanggang ngayon ampon talaga siya Hindi, bro. inampun nga Pero legally. yung umampon sana, legally bro, wala na dati. Sage Park Lyda yun eh. Dahil yun, Ross na yung apelyido niya, wala na bro. Yun kasi ang gustong mangyari nung nagpapasalamat kwan ako kay Lord kasi yung lola niya. Ha? Yun ang gustong mangyari nung tomboy. Kasi nga syempre hindi na magkakaanak yun eh. Tomboy Garod, di ba? Oo. O yun. Eh, Yeah. Papalitan niya din yung pangalan. o yun. Papalitan na lang pangalan yung anak mo. Okay. Yeah. Kaya sabi ko, Kumatakan na yung parents bro ang panonood pero kung iisipin niyo yung future na mata na naman yung magiging outcome, okay rin siguro pero isipin mo rin yung consequence. Pag pinigilan mo ba yun, mapro-provide mo ba yung kailangan ng anak mo na kaya nilang i-provide? yun nga eh. Kung iisipin ko yung pride ko, syempre, yung kabutihan ng bata at saka yung blessing para dun sa nag-alaga naman, di ba? Kung yung sarili ko lang isipin ko, kaya feeling ko lang na-realize ko lang na para sa ikakabuti ng bata at para maging blessing din yung anak ko dun sa kamag-anak niya naman, lola niya yun eh, na tomboy eh. May kadugo niya pa rin naman eh. Anak na rin pala. Oo. Pero sa ibang side, parang gano'n na, kamag-anak pa rin eh. So, okay lang siguro, di ba? Ang iniisip ko yung bata paglaki kung anong sasabihin naman sa kwan, di ba? Pero yung kwan, sabi ko nga hindi ko pa masasagot. Di ba? Kasi hindi natin alam yung takbo ng kwan eh. Malay mo next year, di ba? Kasi pinagpre-pray ko kay Lord na sana dumating yung araw na magkakasama kaming lahat, yung mga bata. Yun lang ang hinihiling ko. Wala na akong hinihiling na iba tol. Wala na. Maniwala ka. Lagi akong grateful, pero yun lang ang hinihiling ko talaga. Yung darating yung time na kaya ko na silang kunin, di ba? Kasi Yeah, kung may desire ka pa na ganyan bro na alam mo yun, gusto mo kunin bro. For me pag-pray mo lang, huwag ka muna gagalaw. oh. Ang komplikasyon Kasi naman, parang ang hirap bitawan nung nag-alaga yung bata kasi parang feeling nila yung napamahal na sa kanila. hindi, tsaka feeling nila parang alam mo yung parang investment yung bata ang tingin nila eh. Alam mo yun? Sinanlaan nga eh. Di ba? Yeah, gets. Siyempre, paano ko mababayaran yung utang na loob? Kumbaga, utang na kung dun sa kamag-anak niya, ano? I mean, I believe it, madaming ways si Lord eh. Oo nga. Magulat ka na lang. Kaya Na yun niya. kaya sabi ko hindi doon sa kalate, hindi ako nag-give up kasi alam kong i-provide Lord yon, ibibigay niya yung time na yon. Hindi ako mawawalan ng pag-asa kahit gaano katagal, di ba? Darating at darating yung time na yon. Yung kalahati naman, iniisip ko yung kinabukasan naman ng tao, yung bata, at saka yung nag-aalaga naman doon, di ba? Kaya yan ang pinagpe-pray ko din ngayon na masagot ng kwan. Pero it takes time, alam ko eh. Habang ngayon na hindi pa clear sa'yo bro yun. Kaya nga. For me, hindi mo na ako magde-decide Tama. something na permanent.
until dumating sa point na very clear na ito yung gusto ipagawa sa iyo ni Lord. Tama. Then doon ka lang mag na permanent. Tama. Kasi yung consequence nun, once na i-give up mo Oo na na. Kawanan. sa kanila, Tara. mahirap ano yun eh. Reverse yun, Wala na, bro wala eh. na. Wala yung black and white na yun. Oo. Saka in the Black first and white place, na yun. Kaya- in the first place kasi kinukuha ko yung bata. Kaso nga dahil sa batas natin, hindi ko sila makuha. Alam mo eh, Oo. Yeah. dumaan na sa saan-saan na ako niyan, DSWD ko eh. Wala eh. Saan yung nanay ngayon ng bata, bro? Tanong ko lang. Naghahanap siguro ng kwan ng iba ulit. Oo. Andun sa nanay niya. Nahirap. Kakalabas kasi ng kwan, kakalabas ng iwahig. Kakalabas ng iwahig. Nakalabas na rin. Kakalabas ng iwahig. Alam mo yung sa akin rin, yung ni Josiah, Carl, kaya that's when kahit yung family ni Allison, alam nilang parang yung nangyari sa amin, yung sa akin, parang ako yung victim doon. Kasi hanggang ngayon, in and out pa rin sa kulungan tong sa Allison, bro. Alam mo yung last update sa akin nung nanay niya, can you please check on Allison because she's not responding? Sabi kasi one ko nag-reach out sa nanay niya. Bagla mga praning bro, alam mo, sabi na sa akin, yeah, watch out with my mom kasi my boyfriend just got out from prison and my mom killed him. Sabi na sa akin, bro. Kaya sabi ko sa kanya, something is wrong with your daughter. She needs to be medically tested by anything that can put her on rehab or something, sabi ko. Kasi iba na yung pag-iisip niya, bro. Kung parang paranoid na solid. Parang pinagpapahin ko silang dalawa nung nanay na. Kasi isang prayer ko rin yan, bro, na maging good terms kami ng mga nanay ng anak. Po, yun. Prayer ko rin yan, na makasama ko silang lahat by my own capability, bro. If bigyan man ako ni Lord ng capacity to handle. So, bakit hindi? Di ba? Kung bigyan, gusto makilala niya yung mga kapatid niya, bro, yun yung parang prayer ko rin na makilala niya yung mga kapatid niya before I even expire from this world. Parang mapapahig ko silang magkakapatid, bro. Magbanding-banding sila. Oh, mahirap pag sa bisyo kasi yan, RD. Gets kita din, nagsama kami sa droga. Noong una, weed lang talaga, bro. Kasi sa akin, weed lang naman talaga ang bisyo nung una, bro. Pero yun nga, nandito ako sa Pinas. Nagka-crack ako. And then nung nandun ako sa Tate, may namit ako. Naghanap ako ng weed, bro. Unfortunately, yung Pinoy na nakilala ko, yun yung dala niya. I don't have weed, I got this. Sabi na, ako naman sige, oh, I like it. Napandayan. Pero hindi ko alam na nagko-coke siya, lahat ng uri ng drugs, bro, na kakuha niya. Ngayon nakakaawa lang siya ngayon, bro, kasi yung lahat ng anak niya, bro, unfortunately na-adapt. Yung mga iba, bro, nakuha ng mga ay. Kaya parang reminder rin sa akin yung sitwasyon mo sa sitwasyon ni Josiah, yung lalaking anak ko, bro. Kasi palad ako na alam na magandang pamilya yung napuntahan niya, bro. Tsaka safe siya, pinag-aaral siya. Nasusustain siya ng needs niya. Yun. Kaya yun. Grace of God rin talaga. Tama. Same gun, no? Anong tawag dito? Ganon din yung babae na yun eh. Ang daming anak din eh. Marami anak rin, no? Tapos nanakan mo pa. Hindi eh. Kasama. Marami pang sumunod. Kasama ka na doon, no? Marami pang Hindi rin sumunod. natin kwan, bro. Alam mo ba yung naging revelation sa akin ni Lord, bro? Kasi kung imagine sa akin, kayo iba-ibang naging tatay ng, ay, ibang babae. Sa akin, iba-ibang babae. Minsan ba naisip mo rin, bro, na minsan wala sa mga naging partner rin natin yung problema minsan eh. Nasa sa atin. Balik ulit tayo sa muta nating sarili, di ba? Nasa sa Balik atin tayo yun. sa sarili natin. Yan, nasa atin. Pero, Kaya yun, ina-admit ko rin, bro. pero may mga babae talagang ganon. May mga babae talaga na ganun talaga. Oo. Tayo ang biktima doon. Dito. Yeah. Rice lang. Pero alam nyo rin ba mga bro, balikan rin lang natin yung ma-remind ko rin lang dun sa balikan nyo kayong Matthew chapter 10 verse 37. When it comes sa family kasi natin to nasabi niya, if you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Parang sakit, di ba? Pagpapahingan mo pa. Mas mahal mo ra yung tatay or nanay mo or kahit yung anak mo pa, hindi ka na worthy. Alam mo yung nire-remind sa atin ni Lord dito? It should be love God first, di ba? Tama. Diba? We love because He loved us first. Yun yung parang reminder niya dito, not to harm us or to cause us pain. Tama. Pero pag basahin yung verse kasi parang pag-intindi mo lang to as your human understanding na kung mas mahal mo yung tatay mo at nanay mo kaysa sa akin, hindi
ka karapat-rapat na maging akin, sabi niya bro, di ba? That's when you know that his thoughts is higher than ours, di ba? Mm. Mas mataas yung plano niya sa atin, kaya pagbabasahin mo, nag-rem lang sa akin, nag-pop up lang sa akin sa screen ko yung verse na yon, which is related somehow sa topic natin kasi family-centered group rin tayo, di ba? Mm. We encourage our members to evangelize our family. First ministry kasi natin, family, minsan nagiging guilty ako sa partner ko kasi ako nagiging consistent sa kanila kasi malayo ako. But again, fortunately sa ibang relatives ko like doon sa La Union bro, unti-unti ko silang nailapit, unti-unti ko naipatanggap sa kanila si Jesus. But then, in the process pa rin akong gawin yun. Kaya minsan, feeling ko minsan nagiging guilty ako sa ibang tao kasi hindi ko nakikitaan siguro ng bungan ng fruit. Pero sabi nga, di ba, it will take time. Hindi na natin work yung mag-delete doon eh. Yung mga tao na magdidilig doon. Kung meron kang seed na itinanim sa isang tao Sila na at magdilig hindi doon. pumunga base sa iyong tingin. Iba bro, iba yung magdidilig doon, at least nandun yung seeds. But then yung dilig natin doon is through prayers talaga eh. Napakalaking factors talaga ng prayers. Kasi meron minsan yung di ba? Sabi nga nila, the only way to unlock the resources of heaven is through prayers rin talaga. Kaya pansin nyo minsan, hindi binibigay ni Lord yung mga prayers natin. Bakit? Nakikita niya yun, na-foresee niya yung outcome. Mangyari. Kung binigyan ko ba siya ng 1 million ngayon, gagamit. Hindi na kaya agad ito sa agad. Parang alam niya eh, or ikakapahamak mo. Kasi di ba, sa Jeremiah chapter 29 verse 11, di ba? Not to harm you, but to prosper you. True. Totoo. Sabi niya, di ba? Well, For I know that the plans I have for you is to prosper you, not to harm you, but to give you hope. Parang alam niya talaga yung mangyari. Kaya minsan yung mga prayers ko na, bakit ganito? Parang ng sitwasyon ko yun. Ewan ko kung ano nire-reveal ni Lord. wait Yeah, brother Carl, so patiently I nga ask for your eh. prayer. Wait patiently. So, Hindi ko alam kung ano. Yeah. Doon, including yung patience tsaka pride bro eh. Sa ating mga lalaki kasi ayaw natin natatapakan tayo eh. Believe in that, di ba? Lahat dito, imposible. Hindi wala sa mentality niyo, di ba? Pero yun nga, nahihirapan lang akong i-digest yung fact na parang tinanggal ako ni Lord sa isang situation. And then parang, I don't know if this is some type of testing, brother. But tinetesting nga talaga ako, talagang sturdy na talaga yung faith ko, ganun kalakas yung faith ko. Nakikita ko yung factor na yun sa akin, kaya parang nagiging submissive ako sa kanya in a way na parang nagkakali ako, unti-unti ako nagtapapro, pero praise God kasi meron tayong ganitong community na na-open ko sa pastors ko, kaya magkaroon talaga ng kasi you cannot be a Christian yourself. Hindi ka pwede maging mananampalataya man ako kahit hindi ako nagsisimba, Diyos ako, no, wrong brother. If you just talk to God, if you are in trouble, then you are really in trouble, brother. Pag talagang kailangan Yun, pansin mo, nadadapa ka din. You must be doing something wrong. Maybe it's the way you walk. Maybe Exactly, it's the path na tinig mo. Yeah. Then, hindi ka dapat doon sa path na yun. Then, maybe you change course para hindi ka na madapa. Amen. Thank you, brother, for reminding me. Yan yung nararamdaman ko ngayon, brother, pa ako unti-unti na binabalik ako ni Lord. Pero praise God pa rin kasi nare-reveal niya sa akin yung mga bagay-bagay na kailangan kong balikan, kailangan kong itama. Kaya palaging part ng prayer ko na yung Lord, may realign me into your purpose if I am serving. Kasi minsan hindi natin, kasi sa walk natin minsan sa magiging on fire natin, hindi natin napapansin na dadapa tayo mga kaibigan. Totoo yan. Totoo yun. Akala natin we're doing the right thing, but then again, and we're taking self-credit doon sa part. Minsan nagigilty ako na, Lord, may you please put you at the center of it. Kasi parang sa testimony natin, paano binago. Kasi yun nga, naalala ko yung sinabi ni Carl na na-offend pa kayo yung isa nun. Sino may na-offend yung sinabi ni Carl yun? May na-offend yung sinabi na pag may testimony kayo, kaya ipapasa nyo sa akin. Kahit sabi mo nun, kaya nun, may testimony yung pinabasa ko sa'yo. Kasi yung form ng testimony natin kasi minsan mga bro, parang naging form of self-credit na parang akin, me, when God is this. Okay lang na i-reflect natin yung testimony natin as a reference, yung sarili natin. But then again, yung core dapat ng testimony natin is about the Lord, on how God saved us. Yun ang tutunan ko kay God. Kapag nag-share sa church, hindi ko make sure ko na before I speak, I think of it. Na hindi ako yung magiging sentro. Magiging encouragement lang tayo sa ibang tao. But then again, ang main core ng deliverance natin, ang message natin is Jesus. it's all about the Lord Jesus Christ. Tama. Yeah. Amen. The new creation by Him. Yeah, new creation. Yung new creation na yun is a transformation of the heart, bro. True. Wala na yung pride natin. Pero but Totoo. then, at least, natutuwa naman ako sa ating lahat dito ngayon na yun
sa discussion natin na-acknowledge natin na pride issues pa rin tayong magkakapatid, di ba? Yung kay Manny, kay RD, kay Carl, kay Jeff. Andun pa rin yung pride issue just because we're men, siguro? True. Yeah, I mean, kasi we still live in this fallen world. Andun pa rin yung sin within us. True. But yung difference lang yun, we are no longer judged by it. Kasi we already have Jesus in our life. So, siya yung kumuha ng judgment for us. And so, sa part na yun, we are free from that judgment. But we still continue to reap yung sin na living in us. So, from this lifetime until Tao lang talaga tayo, tao lang talaga. lang talaga tayo. So, yun yung basically yun yung pinaka simplest explanation nun. Pero kailangan But then, natin gawin yun yung nga, best yung natin na matanggal yung mga yan, no? Oo. So, paunti-unti yan eh. Once na you came to know the Lord, may process of sanctification na tinatawag na paunti-unti na rin tayong nagiging Christ-like. Tama. Kasi ang sinusundan natin na spirit, si Lord eh. Tama. Hindi na tayo yung old, tayo na yung new. So, ang sinusundan natin si Lord Jesus. So, Yung kung paano siya mapapansin mo na mag-isip, hindi mo na mamuhay, no? sinusundan. Ganun. Ay, malaki. Yeah, mismo, Christ-like talaga. Mapapansin mo na hindi ka na sumusunod sa Kanya, pag paunti-unti na rin na, alam mo yan, parang nadadapa ka or may nangyayari na hindi, kaya-aya, na it's a consequence of yung hindi mo pagsunod sa Kanya. Disobedience. So yun naman yun. Disobedience, yeah, may consequence yun. But yeah, from this lifetime until sa mamatay na tayo, we will still go through that. Well, But yeah, makikita mo yung difference kasi noon na hindi pa natin kilala si Jesus, come what may eh. Sige, bahala na. Reckless nga ron. Ganun yung mga mindset eh. Pero ngayon nakilala na natin siya, alam na natin yung direction na turn natin. May guide na tayo. may sinusundang kan, no? Kaya may sinusundan path. Unlike noon, babara-bara lang, reckless talaga, or bahala na. Ang Ganun yung mindset eh. ang sarap kasi Kaya yung tignan kan mo, eh. pansinin niyo yung mga Ang sarap na mamuhay na Yeah. alam mong nandyan si Lord na nakatingin sa atin, di ba? Na pinabantayan bawat apak natin, no? Bawat decision natin nakagabay siya, no? mismo. Nakagabay siya. Tapos pag madapaman tayo, andun pa rin siya. Andun siya lagi. Nandito siya lagi. Sige na, tigas kasi ng ulo mo eh. Sige na, andun pa rin siya na nag-guide sa'yo na tumayo. Oo. O sige na, tayo ka na dyan. Oo. Na tayo. Parang ganun Alam mo yung na yung gagawin mo, ha? Sabi. Ganun siya. Yung may ano siya, loving pa rin yung ano niya eh. Yung Unconditional, dating no? niya na unconditional love talaga. Kaya yun yung love na hindi natin mahanap. alone tonight. Yun. Yeah, yun yung maganda. Let's thank Him for being unchangeable. But then again, hindi natin pwedeng gawing lisensya yun to keep on doing it. Kasi meron na tayong wisdom. Yung wisdom na karunungan na yun, ibinigay na sa atin yun to labanan it. Although, sabi nga niya dun sa kay Mary nun, di ba? Kung sino yung magbato sa kanya ng first stone, siya walang kasalanan. But then again, yung mga reference kasi sa Old Testament na yun, hindi natin pwedeng gamitin like si Paul was a murderer. Wala na tayo sa position na yun kasi modern na tong mundo natin ngayon. But then again, we use their wisdom to go through it. Hindi na natin kailangan maging mamamatay tao para sabihin natin, ako rin yung para kay Paul. Hindi. Ganun. Mas malala pa kaya yung mga kaparusahan nun bro, kung nabasa nyo yung sa Bible. So, ulit yung mga kaparusahan nun. Sobra, yung baliktarin ka na, sobra yung bandun bro, is a detestable sin lahat. Kaya kung pansin nyo yung New Testament na yung override ni Jesus Christ lahat, yung Ten Commandments is just split into two. Love, yung to pa, love your neighbors as you love yourself. Inuna pa niya yung neighbors mo as you love yourself. Yun, balikan natin, maganda palang itugma to dun sa Matthew 10:37 na if you love your father or mother more than you love me, you're not worthy of being me, di ba? Tugma siya kasi ina-highlight ni Lord to na ako dapat ang unahin mo kasi minahal kita na una eh. In fact, alam na niya yung mga kasalanan na magkukumit natin before we were even formed. Mababasa nyo rin yan bro, nasa Isaiah yan. Kaya napakalaking factor yung mabasa nyo yung sa Bible talaga
bro na magre-reveal sa inyo. Kasi lahat naman mas magiging, alam niyo sa auntie ko pala bro, ma-share ko rin lang. Auntie ko, siya yung auntie kong yung dumating bro, siya yung nanay nung pinsan ko na nahulog from a 20 feet flyover sa Sacramento bro. Napuuran siya. Oo, bro, siya yung madadala ko sa church bukas. Praise God kasi gusto niyang sumama sa akin sa church namin doon. And then, nung nag-uusap kami, parang ang gana kasi mas nagkakaintindihan na kami. Parang ganito rin, mas nagkakaintindihan na tayo kasi yung core conversation natin, yung heart ng conversation natin is all about knowing the Lord Jesus Christ, right? Kaya parang ang gaan lang sa pakaramdam na ganito na yung conversation namin, mas nagkakaintindihan kasi tayo. Kung may ganito tayong community, bro, di ba? Iisa tayo ng perspective. Kaya pag-pray nyo rin, bro, na maging open heart rin siya magtanggap ng word bukas. And then, naaraw na lang rin niya kasi dito, uwi na rin siya sa next week. So, yeah, praise God. Praise God. Meron pa yung Ulit dun sa sabi ni Jesus na if you love your father or mother more than me, you're not worthy of being mine. Parang, ano kasi yun eh. Di ba yung sinabi ni Jesus na 2 commandments? Yung first is love God above everything else. And then second, yung love your neighbor as you love yourself. Yeah. Magagawa mo lang yung second if you did the first. Exactly. Yeah, I was about to Kasi say that. yung first is yun yung very definition of love. Yeah. Na siya namatay God for first. you. Yeah. Yeah, siya namatay for you on the cross. That's the very definition of love. Doon nang galing lahat ng love na ginagamit ngayon ng mundo. yung But the world sacrifice tried na to rewrite yung love na yun into its own term na tinanggal na nila yung sacrificial love na ginawa ni Jesus doon. And then they just claim it self-love, yung mga ganyan. But then, yun nga, hindi, that is limited lang yung ganun na love kasi you're just showing love to your neighbor. But then, where is God? Where is God? Pero pag nandun si God, when you come to know yung true definition of love, which is yung unconditional love na ginawa ni Jesus, then may reference ka na kung paano magmahal to your neighbors. Kasi ganun yung ginawa ni Lord sa iyo eh. Unconditional. Therefore, unconditional ka din mag-love ng neighbor mo. But if God is not there, you're just loving na limited. Loving as a human person without God in it. Yeah, exactly. You're just loving as a human person na in the end, lilipas din yan. Kasi kung may ginawang mali yung linalove mo na person, may ginawa ka namang mali sa akin eh, then tapos na yung love ko sa iyo. Unlike Jesus, ang ginawa niya, unconditional. May ginawa kang mali sa akin, sige, mamamatay ako for you. Ganun yung type of love na ginawa. Ganda nung passage na yun, Brother Carl. Gamitin ko yan na encouragement bukas sa church pala. How do we define love? Diba? The only way na ma-accomplish mo nga talaga yung 2 commandment na yun, if you go through the first commandment, like love God first, above all else. Diba? Gawin siya ng encouragement bukas sa church and then ipasok ko yung passage ng Matthew 10:37 kasi kung mabasahin para ang sakit, di ba? Pagpapasahin mo na parang human person na kung mas mahal mo tatay nanay mo, pero if you dig deep into it, yung meaning na kasi is hindi mo magagawa yun. Hindi mo magagawa, bro. Pero that's a good thing. Thank you for highlighting that kasi hindi mo magagawa yung second commandment. Hindi mo magagawa yung second commandment na yun not unless magawa mo yung una is to love God first. Kasi if you just love your neighbor without putting God into it, you're just loving as a human being. Yeah. Akala natin harsh yung sinabi ni Jesus dito eh. Akala natin harsh na. Maganda eh. Oh, but if you really think about it, kasi if hindi mo linove si Lord, hindi mo mamamahal yung parents mo in a way na unconditional din. Exactly. Amen. So, yan. Tsaka kay Lord nang galing lahat. Kung wala siya, wala lahat, di ba? Lahat ng Yeah, wala tayong reference kung paano magmahal kung Totoo. hindi niya ginawa yun, di ba? kung ano siya
kung gaano i-approach lahat ng bagay kahit na alam natin yung mga bagay-bagay. Paano natin i-put into action. Kasi yung action niya napaka-kon eh. Ang tawag dito, yung ang bait eh, di ba? Alam mo yon. Nalpas ko gardia dyan di rabi eh. Nalpas ko sa wakas. Sa wakas. Praise God, bro. Ano ka na, Acts, tap no makita mo kasaluda nga nag-progress. Ta, di ba, nalpas day dyan, kat natay ni Jesus si Jayan, nag-resurrect so na. Anya tiing kasta da di nabati. So di Acts mat, di ay katuloy na di ay kwento nga di ay. Nahirapan kasi ako pag yung nagbasbasa ak lang ay, marigatan ak ngay, maputol-putol. Tinaramid ko kat nagbiro kak di audio ngay. Sinabayak nga basbasaan ngay. Mayat ngay. Pwede pala yung ganon. Habang pinapakinggan mo, binabasa mo. Pwede, bro. Binabasa mo. Yeah. Ato tikas ta, bro. Audio, mas kwada ti audio or visual. Uwen. At dati kay Mayat mo dyan visual eh. kay YouTube. Uwen. Buti merong YouTube eh. Mayat. Baka pag hindi ko ginawa, hindi ko pa natapos eh. Praise God, leading na rin ni Lord sa iyo. Si But Jan. yeah, tuloy mo di Acts, bro. Mayat Well. di Acts. Ijay mo nga makita di kasanod na ako na buo. Mayat. Paano nagsimula yung church? Kasi syempre si Jesus, 'di ba? Dumating siya. And then nagturo siya, may mga naging followers siya. Tapos pinatay siya, resurrect siya. Iniwan niya ano nang next? Ano nang nangyari doon sa mga iniwan niya? Parang yun na yung katuloy ng Acts at Romans. Yung Romans naman, yung kay Paul naman na yun, yung paano siya nabuhay during nung nakilala niya na si Lord. Kasi binasa natin yun eh, di ba? Ayan, Christ, yan, di ba? Pag wala si Christ, Kaya Christian yan. Chan lang yan. hindi. Pag wala daw si Christ, I am nothing, sabi niya. Maganda yan ah. Maganda yan. I am nothing. I am nothing. Amen. Doon ko rin nakuha to doon sa kwan eh, sa jail. Jail ministry ba tawag doon? Nung nag-journey kami na, sabi niya, Christian tayo, oo. So, pag wala si Christ, anong natira? Ayan, I am nothing, sabi niya. Di ba? Kung may Christ sa atin, wala tayo eh. Without Christ, we are nothing. Ayan o. Christ. Tapos, I am nothing. Di ba? Praise God. Yeah. Galing. Yun nga eh. Si Jesus talaga yung pinaka-foundation natin. Tama. Hindi siya dapat wala. And yun din yung challenge kasi pag nasa church na tayo, nasa paniniwala na tayo, the first thing na ginagawa ng kaaway is walain niya tayo while we're in the church. True. Na we're so committed sa church, we're so committed sa ministry, akala natin we're following the Lord, pero when we dig deep, wala na pala yung relationship natin with Jesus. Na ngayon na-cover na siya ng mga different gawain. Nagiging works-based na rin tayo. Meron Kaya pa yung kailangan talaga natin. di ba doon sa Jan yung ang tawag dito yung ginulo niya yung mga nagtitinda doon sa alam mo yun doon sa labas ng temple. Biglang pumasok sa isip ko yung nandun sa Manawag ngay, yung sa church sa Manawag. Lahat sila nagtitinda doon ngay. Sabi ko ganyan. Reality yun. Sabi ko. Yun yung nangyayari ngayon doon. Gawin mo yun doon eh, no? Biglang magwala doon eh, no? Hindi na gets na mga Pharisees na sinabi niya na you can break this temple and I will build it in 3 days. Alam mo yung ibig na sabihin doon yung crucifixion niya. Na pag pinatay niyo ako, I will rose up in 3 days. Ang iniisip ng mga tao doon, how can he rebuild this building? This building was built within 10 years. Sabi yata nila doon. Kaya pa iniisip na, paano na? Kasi yun nga yung ang galing talaga na. Sobrang talino niya. So the right source Malalim. of wisdom is coming from the Lord Jesus Christ kasi malalim yung meaning nga. Break this temple in 3 days. Yung madaling haga. Tama. Matalinhaga.
is the temple of the Holy Spirit. Yun, yung temple yun, yung flesh ni Jesus Christ na yun ang binabanggit niya. You can break this temple break this temple now, and I will build it in 3 days. How can he build this temple in 3 days? We built this for 10 years. Kung natin, diba? Topic namin yun last week sa church Yung temple na ngayon ni Jesus Christ is sa atin na yung katawan na natin. Totoo. Yun na yung temple ngayon, di ba? True. Yung Nap- Holy Yun yung may Spirit mention dwelling dun sa in ano us. na yun. Kasi Natatawa nga ako dun sa kwan Di ba pag binabasa mo yun, pag yung nagsasalita si Jesus, parang natatanga yung mga tao nga Kasi yung kanya yung matalinhaga nga, di ba? Tulad ng sabi ni Manny, matalinhaga yung mga salita niya Yung pag hindi malawak yung pag-intindi mo, hindi mo maintindihan. Hindi talaga. Kahit ako, binalibaliktad ko na, ginugol ko lahat. Pero paano nangyari yun, sabi ko. Pero pag si Kuya Alvin yung kausap ko, pati sa D group nila, sinali ako minsan, tapos nung sumagot ako, tapos mauna na ako, okay lang, sabi niya. Siya yung nauna. Tapos lahat ng nagsalita doon, ang sabi kay Kuya Alvin, ang lalim mo masyado, hindi ka namin ma-reach out, sabi niya. Ang lalim ng siyempre, preacher siya. Tapos ka D group nila, hindi namin ma-reach out. Ayun, nag-base na lang ako sa Malalim ang balon. yung mga kasama namin, mga kasama namin. Basta, mga lalim niyang kinukuha. Kaya nga, Siguro sa mga susunod na hindi kaya ginagamit yung mga tulad natin para maintindihan ng mga kapwa natin, di ba? Kasi pag meron, kunwari si Carl, naintindihan niya ng maigi yung mga words sa Bible, mai-interpret niya sa mga tulad natin na iba naman yung pag-iisip, di ba? Parang gano'n. Sa lahat. din yung gagawin nyo, Tama. makakilala nyo. Kasi mas may context kayo sa Tama, kanila tama. Mas kilala nyo sila. Alam nyo wala kung naman paano akong alam nyo dati. Hindi ko i-approach, naman di ba? alam na Talagang ginagamit tayo ni Lord na tulungan yung bawat isa na makaintindi, di ba? Totoo. Kaya yung minsan pag yung mga sari-sarili nating experience, unique yan na talagang may plano si Lord sa iyo for a specific purpose to reach out a specific group of people. To move somebody. So, kahit nasabihin natin yung pinakasikat na preacher, sino ba? Kunwari si Pastor Peter. Pag ilagay mo siya sa biyahe jail, I Wala. don't think effective siya. Tama. Totoo yan. Oo, hindi makaka-relate sa kanya. Totoo. So may mga specific talaga na assignment for individual. Kaya Different crowds. pag tinamaan tayo ng kaaway or ng sarili nating sin, na i-down yung sarili natin na baka hindi ako effective kay Lord, that's a lie from the enemy. And yun, kailangan lang natin bumalik kay Jesus na si Jesus kasi nag-e-empower siya ng mga tao and then he tells them na, tell people about me. And so yun, parang magkabuhay ulit tayo and then ma-renew yung purpose natin. So yun, pag-pray natin yung mga kasama natin dito na mag-ano din sila. Mabuhayan ulit. And yung mga mission natin today. Ano bang mga nyo ngayon? Lakad nyo ngayon? So kayo, RD, punta kayo kina Alexis mamaya. Kita-kits na lang. Ipalalamove ko na yung injection ni David dyan. Tapos kita-kits na lang tayo doon. Sige. Antayin ko na lang. Dito ba? Dito ba ipapalalamove? Tama may rep. Sige. Antayin ko na lang muna before ako punta kay Okay, bro. Scott. So prayer request siguro. Ako na mag-pray. Sige. Pray ko kayo. Anong mga prayer request na immediate? Wala. Sa akin, bro, Thank you, yung Lord sa lang. event mamaya sa amin is to be part of the grand reunion ng City
mamaya part ako doon. And then tomorrow, thanking God for making me bring my auntie sa aming church, bro. And yun, bro, wisdom in all things that I do sa aking mga magiging decision moving forward na sana maging align yung mga decision ko sa kagustuhan ni Lord. And then mag-grow pa tayo more spiritually sa ating sinusunod. Then rin sa mga kapatiran natin. Yun lang naman sa akin, brother. Thank you. How about si RD? Thank you, Lord. Kwan lang. Being grateful. Wala. Thank you, Lord lang. Sapat na. Sobra-sobra na ang biyayang binibigyan niyo. Yun yung pinakagusto kong season yung wala ka nang mapag-pray pero thank you Lord lang, di ba? Ang saya lang ng ganun na season. Meron kasi yung season na puro naman bagsak talaga lahat so kailangan mo pray. Pero ang sarap lang nung season na ganun yung thank you Lord. Pero kahit na bagsak yung mga problema, yung mapapa-thank you ka pa rin kasi buhay ka pa rin di ba? Yung meron ka pa rin, alam mo yung lalo pag malakas yung kapit mo, no, di ba sa kanya? Hindi ka mawawalan ng pag-asa pagsubok lang to, di ba? Dadaan lang to. How about si Manny? Anong prayer request mo, bro, Manny? Nakamute ka. Nakamute. Andan sa mga... Baka datila ako na. Sige, pray tayo nga. Sige. Let me pray. Heavenly Father, Lord, pasalamat kami una iti tadpumanan nga fellowship to yung group nga dayto Lord. We thank you for who you are, for all the things that you've done in our lives, Lord. We are truly grateful for changing us, and it is only through the blood of your Son whom you sent into this world to die on the cross for our sins, Lord. This is the very definition of why we love others, Lord, is because of the love that you've shown us. And Lord, may this continue to be shown in the way we live our lives. In that way, Lord, when people see us, they will see you in us. In that way, Lord, we will be able to share it to them, oh Lord, how truly you are a loving Father. Lord, may you equip us for the missions that you have for us. Ganun din in the way we relate with others. Give us the knowledge and wisdom to be able to relate to them and to love them unconditionally, just like the way you love us. Lord, I pray for my brother RJ that as he goes through this season, Lord, we know that you are teaching us your ways. I just pray that you would give him discernment to be able to know what is from you and what is not from you. Lord, may you continue to equip him as he leads his church, as he will also be attending an event later on for their school. Father, may you give him open doors if there are any people that is seeking you but doesn't know how to. May you use my brother to reach out to them, and as well as may you bless him that he will be able to have good fellowship with his family as they will be attending church tomorrow. Father God, may you bless them in their fellowship. Be with them, O Lord, and remind them of how truly blessed they are of having each other and having you in them, Lord. And we praise you for the work that you've done in his life. I just continue to pray for his family as well, that may you continue to protect them, may you continue to bless them and guide them, Lord. In that way, you will be glorified in the way they live their lives. And Lord, I pray as well for my brother RD, that we praise him for his grateful heart. May you continue to put this in his heart, that it will truly reflect, oh Lord, of being grateful that others will see him and that they will be in awe of how you have blessed him and how you've restored him, how you transformed him. In that way, Lord, you will use him for your kingdom and your kingdom only. And ganun din, Lord, with my brother Manny, I pray that you would continue to guide him. May you use the people that you have sent in order for him to be guided, Lord. May you protect his family from
all harm and evil. And Lord, we continuously pray for healing for his bunso, that she will be completely healed from all illnesses, and ganun din kay sa panganay, Lord, may you provide for their needs, for the therapy, and Father God, for his business to flourish as well. And I pray for all of us here, Lord, that we will all have the same success, not just financially, but in our spiritual walk with you, that you continue to equip us with the knowledge and wisdom that can only come from you, O Lord. May you forever encourage us in the way we live our lives, that we will walk in obedience to you, and that we will be able to hear your voice and not of the enemy, and not of our own sinful desires. Help us to subdue them, O Lord, to cast them out. In your name, Lord Jesus, we pray for all of these things. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, brother. Thank you. Yeah, we'll see you next Saturday, mga kapatid. Thank you for today's word. Yes. Yeah, picture tayo. Ako na. Picture. 1, 2, 3. Okay. Sige mga Okay. bro. Okay, bro. God bless you. God bless. Bye-bye. Blessed Saturday. Praise God. God bless.